Hi! What's up, madlang people? O diba? Welcome back again to my channel. Kung bago ka ba sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Tap the bottom bell para like ang updated sa bago kong ipopost. So, iba yung energy natin ngayon. So, for today's video ay sasagutin natin ang isang comment ng ating subscriber. Bubulong-bulong lang na naman ako dito kasi nandyan sila sa sala. So, ilalapit na natin yung pagmumukha natin. Diba? For this video guys, sasagutin ko lang ang comment ng isa nating subscriber. So, ang tanong niya, anong oras ba ang pahinga ng mga DH dyan sa Hong Kong? What time natatapos? O, diba? So, ang isashare ko sa inyo ay based sa aking experience. Din sa may mga nakakausap ako, sa mga nagka-comment. Iba-iba kasi day, depende sa amo. So, kailan yun, nung nag-live ako nakaraan, sabi niya, nagreklamo siya sa agency. O, Rita! Sabi ko, nagulat ako. Siguro kung ako yung ganun. Parang hindi ko kaya. Sabi ko ganyan. Alas 12 na kasi siya natatapos. Sabi ko, bakit naman? Ang amo niya is, sabi ko, bakit super late ka na natatapos? Ano pa ginagawa mo? Kasi napanood niya ata yung daily routine ko. Sabi ko, ang pinakamatagal ko natapos is 10:30. Sabi ko ganyan. Na nagiging mas mataas lang noon 11 or 11:30. Pag tulad nakaraan nung nag-dinner kami sa labas kasama yung pamilya ng amo kong lalaki. So, bumiyahe. Medyo late din yung dinner namin. Around 8. So, nagbiyahe pa kami pa uwi. Nagtaksi na nga kami nun. So, mag-11 na. O, malilate ka talaga. So, understand mo na yun. Pero, sa mga walang okasyon, normal na ang pinakamatagal ko is 10:30 talaga. Yan ang pinakamatagal. Kasi alam nyo, yung mga amo ko, tinutulungan din nila ako na mapadali, mapabilis yung trabaho ko. Nagtutulungan kami. Pero noong una day, may time bracket ako, may mga sinusunod akong oras na mga gawain sa bahay. So, ang mga ginagawa ko noon sa paggising ko, ang una kong gising is noong first contract ko sa kanila. Ang una kong gising ay before 6, kailangan dapat tapos na ako ng gumamit ng CR kasi marami kami, yung mag-asawang matanda, yung mag-asawa kong amo, din ako, bali 5 adults kami, din isa lang ang CR namin, din lahat sila ay pumapasok maliban sa matanda, ang lalaki. So, ang sabi ng amo ko ay before 6, dapat tapos na ako gumamit ng CR. So, around 5:45, gumigising na ako. Tumatayo na ako. Kailangan nasa CR na ako. Then pagkatapos niyan, diretso sa kusina, nag-iinit ng tubig, nag-iinit ng breakfast ko, ng lunchbox nila amo, then nilalagyan ko ng tubig yung lunchbox din, then hinuhugasan yung cup, pinupunasan yung water jar, tapos prepare ng mga, may nililista na din si amo na mga niluluto ko, nakadikit doon sa fridge. Tinitingnan ko na lang siya. So, ang akin ay pag-prepare na lang. So, before dati kasi isa palang alaga ko. So, hindi pa masyadong, hindi tulad ngayon na kumbaga, kung hindi talaga nila ako tinutulungan, talagang kamuti talaga ako. Kasi dalawa na yung alaga ko. So, dati natatapos ako, late na din ako dati natatapos kasi pagkatapos ko hugas, din marami din hugasan, kay marami kami, buyag. Then, paghuhugas ng batil, yun yung nakakatagal, paghuhugas ng batil, then, handwash pa ako ng handkerchief. Pero, yung lampin ba ng bata, hinahandwash ko pa yan noon. So, habang tumatagal ako then lumipat din kami ng bahay. Then, ang washing is
nasa kusina, no? Then, paunti-unti ko binago yung routine ko, dahil nawala na rin yung, kumbaga nung nakabisado ko na yung routine ko, nawala na din yung listahan ni amo. Nung lumipat pala kami ata nun, hindi ko na dinala yung listahan na yun na nakadikit sa ref. So, kaya nawala na siya. Then, di ba nag-handwash ako noon, yun yung pinaka-last ko, pinakatapos ko sa gabi. Mga magtitin na, mag 10:30 na, mga ganyan na ako na nakakaantok na dahil, alam mo yun, na bigat ka na sa katawan mo, pagod na pagod ka. Kasi kahit sabihin natin nung bago kasi ako dahil, kahit sabihin natin na konti lang yung, kumbaga yung trabaho is, kung tutuusin, kaya naman tapusin agad. Pero, syempre pag bago tayo, hindi pa natin kilala yung amo natin, kung ano ba yung expectation nila sa'yo, ano ba yung gusto nila na gawin mo, ano ba yung mga ayaw nila na gawin mo. So, napansin ko sa kanya na ayaw niya na nababakanti ako ng trabaho. Kasi one time nung magluluto na sana ako, cooking time na ba din yung alaga, almost cooking time, then yung alaga ko ay tulog pa. So, konting oras na lang na pinahinga ko na pikit-pikit ata ako doon din. Kasi ang inisip ko noon, pag maghahanap pa ako ng lilinisin, baka hindi ko lang matapos. Kasi magluluto na din ako, anytime, gigising na rin yung alaga ko. Kaya hindi na ako naghanap ng gagawin. So, parang umupo ata ako noon, then parang napaidlip-idlip ako. Then, pag uwi niya, sinabihan niya ako na next time, pag wala kang ginagawa, ganito, ganyan. Sabi ko, ayaw niya pala ng nababakante ako. So, kaya ang gawain mo na imbis na matapos agad, inuunti-unti ko. Kasi nung isa palang alaga ko dahil mga halos 1 hour, 2 hours, makakapagpahinga ka sana. Kaso, hindi mo naman pwedeng ipahinga kasi bawal ka nga mabakante. Ayaw nila na na-stop ka sa work. So, yun ang napansin ko sa kanila. So, unti-unti naman dahil na bago yun. Yung unang-una dahil yung pagha-handwash. Kasi yung nakakatamad, pwede naman i-washing, di ba? Bakit ipapahandwash pa? So, ang ginawa ko dahil, kasi medyo tumagal-tagal na ako. Kailan ka ba ako nag-start nun? Ilang months na ba ako nag-start nun na parang sinusuway ko na yung routine ko. Then, ang ginagawa ko dahil, kasi syempre ako yung nauuna gumising. Then, kasi gabi, umaga, tanghali, nag-handwash ako ng handkerchief dahil kay super artist sila nun kasi panahon ni COVID. Isang gamit mo lang yan, hindi mo na siya gamitin ulit. Ganon. So, ang dami kong handwash. Nakakaloka, mabula lagi. Then, pwede naman i-washing nga. So, ang ginawa ko dahil kasi ako ang nauuna gumising at nagsasalang ako agad ng ng labahin ng bata. So, hindi ko na siya hinahandwash, sinasama ko na siya sa washing. So, siguro napansin na yun ni amo. Hindi niya ako sinita, kundi pinakita niya sa akin na siya ang naghahandwash. Pero hindi ko siya, in-ignore ko siya, hindi ko siya pinansin. Yan siya, masipag pala siya. Sabi ko, inisip-isip ko ganyan, masipag pala siya. So, mga ilang araw lang din yun na siya ang naghahandwash, pinapakita niya sa akin. Ayun na, hinayaan na lang niya ako na hanggang ngayon, sinasabay ko na siya sa paglalabas sa mga damit. Hindi ko na siya hinahandwash. Hanggang ngayon, yan. So, awa ni Lord. Kaya, 10, yan, natatapos na ako. Ang pinaka-last ko na nagagawa pag natapos ako sa kusina, makatapon na ako ng basura, makahugas na ako, hugas ng bottle, makainit ng tubig. Ang pinaka-last ko ay mag-arrange sa sala, yung mga kalat na laruan, i-arrange ko yung harapan ng TV, i-arrange ko kasi syempre pag may bata, maraming kalat yan. So, after that, magbabacuum na ako. Yung pagbabacuum na yung pinaka-last kong ginagawa sa gabi. Iyan. So, iba-iba dahil kasi tulad nga nung isa kong subscriber nag-comment siya is 12 na daw siya natatapos. Tinanong ko siya, bakit umaabot ka ng 12? Sabi kong ganyan. Kasi nga daw, ay late na din kumakain yung mga amo niya. So, late na rin siya natatapos. So, nagreklamo siya sa agency. Sabi ko, ang lakas ng loob mo. Sabi niya, ex-abroad na kasi siya. So,
sabi ko, ano naman nangyari nung nagreklamo ka? Hindi ba sila nagbago? Hindi naman daw. Ang nagbago, yung pagkain nila. Kumakain na sila ng maaga-aga. Sunay, natatapos na siya. Then, swerte naman daw siya is hindi siya tipid sa pagkain. Yun. Sabi ko, buti day. Kasi kung ako siguro, baka tiniis ko na lang yun. Kasi first timer ako, takot ako. Buti na lang. Sabi ko. Then may isa din nag-comment, sabi niya, ako day 11 na ako natatapos sa sobrang daming trabaho. So ito din yung pinaswerte ko sa mga amo ko. Yung mga amo ko ngayon, nagbago na din sila. Ang laki na din ang pinagbago nila kaysa nung una kong kontrata. So ang amo ko ngayon, nagbabacuum yan. Nagbabacuum, nagwa-washing yan. O ako lang nagsasampay. So pagdating naman sa bata, sila ang nagpapaligo sa panganay. Ayan. Halimbawa, tulad kanina, nagtapon ako basura, din pagbalik ko ngumangawa yung maliit, din alam ko si among babae naliligo at ang lalaki ay nagpapatulong sa panganay. So, gumora na ako sa maliit. So, tulungan kami. Yun yung parang, alam mo yun, na alam mong madami yung trabaho mo, pero dahil nagtutulungan kayo, gumagaan, masaya ako dito. Masasabi kong happy ako sa mga amo ko. Kahit hindi sila ganun ka, kumbaga, kabongga, may pagkakuripot, pero nakakain naman kung ano kinakain nila. Kinakain ko rin naman kahit patingi-tingi lang. Ganun talaga kasi sa kanila. Normal na sa kanila yun. So kung bago ka, magtataka ka. Pero katagalan iintindihan mo kung paano ang pamumuhay nila, paano yung lifestyle nila. Bakit sila ganun sa pera? Dahil napakamahal ng bilihin dito, day. So, ganyan lang, day. Sa una, day, tiis-tiis, tiyaga lang talaga. At unti-unti, pag nakukuha mo na yung loob nila, nakikilala nyo na yung isa't isa, ay mag-a-adjust din yan sila. So, basta, nandun lang yung, ano ba tawag dun? Tiyaga lang, tiis lang muna. Kasi wala naman agad na hayahay agad sa unang sala mo pa lang. Kailangan mo talaga, on process talaga, kasi bawat isa ay hindi nyo pa kilala, on adjustment ka pa kayo bawat isa. Ayan, alamin mo muna kung ano yung mga ayaw ng amo mo, yung mga ganyan, paunti-unti, wag mo biglain, wag mo tulad nung isa nating kababayan na ex-abroad na rin siya, na terminate siya dahil sa paggagamit ng phone. So, pagdating niya ata is gumagamit na siya ng phone, hindi siya sinita, mga 2 weeks lang. Ayun, dumirekta na ang amo sa agency, terminate na siya on the spot. So, isa din yan sa napansin ko sa amo ko. Kasi nung lumipat kami ng bahay, day, wala kaming telepono sa bahay. Sira pa. So, nagchat-chat yung amo ko sa akin. So, kaya yung cellphone ko ay nilabas ko. Hindi ko nilagay sa room or sinilent. Kasi sa akin siya, sa ano siya nakikipag-usap sa akin eh. Sa ano. Then, pag nagchat-chat siya, hindi naka-silent yung phone ko, tulog yung bata, nagigising. Two times na nangyari yun. So, pangalawang araw na yun, sinabihan niya ako na wag gumamit ng cellphone. Oh, sabi ko, okay. Hindi na ako nakipag-argue na, ikaw naman yung kausap ko, ganyan. Hindi na, sabi ko, okay, ganun lang ang sinagot ko. Walang problema, itago. Sabi kong ganyan, bumili sila ng telepono. Yun ang isa kong inobserve ko sa kanila. Ayaw pala nila. So, huwag mo ipakita kung ayaw nila, diba? So, ayan lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe mo na rin. So, diba? Thanks for watching. Bye!